Ipinamalas na mga deboto ng itim na puong Nazareno ang sidhi ng kanilang pamamanata. Pero kagaya ng mga nagdaang taon, may mga nasugatan at nasaktan sa balyahan at siksikan na mga gustong makasampa o makalapit sa andas o kaya'y makahawak man lang sa lubid na humahatak sa puon. May mga nahirapan ding huminga at meron pang mga hinimatay. May report si Emil Sumangil. Madilim pa lang ganito na ang sitwasyon sa traslasyon ng itim na Nazareno. Sa signal natin, dadalhin nila ang imahe. Walang nagawa ang mga nagbabantay na pulis pagkatapos na pwersahang pasukin ng mga deboto ang mga barikada. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Lahat ng deboto gustong makasampa sa andas o kaya'y makahawak sa lubid na humahatak sa itim na puong Nazareno. Dahil sa siksikan, hindi maiwasan ang magkabalyahan at magkasakitan. May mga debotong naipit daw ng bakal at hinimatay habang nakikipag-agawan sa lubid. Sa paanan naman ng andas, may nawalan ng malay na agad na respondihan ng first aid team. Ang isa pang deboto namimilipit din sa sakit dahil nahulog daw habang sumasampa sa andas. Tulak lang! Tulak lang! Tulak! Tulak! Ang tatlo namang magpipinsa na babaeng ito isinakay sa stretcher matapos ding madaganan. Nadaganan ako, ang sakit ng tuhod ko. Ay, ng balikat ko kasi natuhuran. Mas kumapal ang dami ng mga deboto pagdating ng itim na poon sa Padre Burgos, kaya naman ang mga first aid station dinagsarin ng mga nasugatan o nasaktang deboto. Karamihan sa mga nahimatay, pawang mga babae, habang ilang lalaki naman ang nasugatan ng paa at naapakan. May iba ring napilayan pero ayon sa kanila baliwala na kanilang natamo. Kapalit ng pagpapakita ng kanilang pananampalataya. Hindi biro ang inaabot ng isang deboto para makalapit o makahawak sa andas ng itim na Nazareno. Malaalon ng tao ang kailangang suungin kung nais mong makahila sa lubid ng andas. Karibal sa paghawak ng lubid ang kapwa determinadong deboto. Higit na lakas pa ang kailangan kung nais mong mahipo ang andas o ang mismong imahen ng itim na Nazareno. Sa tindi na siksikan, ilang mga deboto tuloy ang nawalan ng malay. Pinagpasahan sila ng mga deboto upang mailagay sa ligtas na lugar na agad tinulungan ng mga volunteer ng Philippine Red Cross. Isa sa mga kinapos sa paghinga ay miyembro mismo ng ihos ng itim na Nazareno. Nanghihina po ako sa ibabaw ng andas. Dala po ng siksikan at init ng hangin. Suffocation sir, usually. Karamihan po sa kanila wala po masyadong pahinga. Kaya ayun, bumabagsak po yung ano nila. Kaya nagkokos po ng loss of consciousness usually or unconscious. Sa ospital naman ng Maynila itinakbo ang karamihan ng mga nasaktan. Karamihan sa kanila may bali o bugbog sa katawan. Habang may ilan namang nakaranas ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Kasama sa mga itinakbo rito ang isang babaeng nahulog sa andas sa May P. Burgos. Nalaglag po sa andas, dinala po lang sa amin ng mga tao. Nahirapan po siya huminga. From 1 to 10 daw, 8 daw nahirapan siya huminga. Meron siyang traumatic heart disease. Isang 19 anyos na lalaki naman ang naipit ang paa sa andas sa May Quirino Grandstand. Kwento ni Christian Niebres, naipit ang kanyang paa sa pagitan ng andas at gutter. Sa kabila nito, maswerteng kuko lamang ang tinanggal sa kanya. Kasama naman po yan lagi. Aasama talaga yan pag namanata. Ang deboto namang si Reynan Francisco natusok ng barbecue stick sa kanang paa. Babalik pa po ako next year. Ulit pa. Opo. Bakit? Panata na po eh. Dahil sa traslasyon, naka-code white ngayon ang lahat ng ospital buong lungsod ng Maynila. At handa silang tugunan ang mga nasugatan mula sa traslasyon. Hindi natin mapipigilan ng mga tao kung talagang devoted talaga sila sa pananampalataya nila. Pero ang ma-advise ko lang kailangan physically fit sila kung mag-a-attend man sila ng mga ganong klaseng event at mag-ingat. Mag-ingat po sila. Ayon sa Quiapo Church Command Center, as of 3 p.m., 3:44 na ang natugunan ng iba't ibang emergency teams. Sa tala naman ng Philippine Red Cross, kanilang alas 5 ng hapon, nasa 1,200 pasyente na ang kanilang natulungan. Emil Sumangil, GMA News.